Okay, magandang umaga, students and parents. So, today pag-uusapan natin ang patungkol sa kung ano nga ba ang meron sa learning kit na ibibigay namin sa inyong mga anak. So, itong tutorial na to ay para sa ating mga estudyante sa Bubunan National High School, specifically sa aking advisory class, grade 10 Aguinaldo. So, pag-uusapan po natin ano nga ba ang content ng ating learning modules, learning kit. So unang-una, meron po tayo ditong content of the learning modules. Ang unang-unang content po ng ating learning modules ay yung tinatawag natin na class program. So ano nga bang ibig sabihin ng class program na ito? Ang class program po ay isang guide po para sa ating lahat na kung saan makikita po natin dito ang mga schedule ng iba't ibang subject sa bawat araw. So, mula sa Monday hanggang Friday. Ang schedule natin dito, mag-uumpisa po ang ating pagsasagot ng module sa 7:30 at matatapos po ito ng alas 5 ng hapon. So, tayong pumapasok sa regular classes po natin. So, sa 7:30 to 8:30, ito 8 po, 7:30 to 8, schedule po yan ng ating mga anak for their orientation. So, mula Lunes hanggang Thursday, may orientation po sila. Ang oras po ng orientation nila ay 7:30 to 8. Ngayon po, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, okay, yan po ay pagsasagot po ng bata sa mga modules nila. 10 to 11:30 naman po, yan po yung tinatawag natin na activity consultation. So kapag sinabing activity consultation po, ibig sabihin may pagkakataon po ang mga estudyante na i-consult ang kanilang mga subject teacher patungkol sa module na kanilang sinasagutan sa araw na yon. So kung papansinin natin, ang class program ay nahati lamang po sa dalawa. Unang-una yung pagsasagot ng module at yung pangalawa po ay yung activity consultation. So may oras po ang mga estudyante natin para sumagot sa mga module nila at may oras din po para mag-consult sa kanilang mga subject teachers patungkol sa module na yon. So pag-usapan naman natin ngayon ang scheduling ng mga subjects. So kung papansinin natin dito, Monday, ang schedule po ng subjects para sa Monday ay dalawa lamang po. So, tumutukoy po ito sa Filipino subject at saka sa science subject sa hapon. Sa umaga po, sasagutan ng bata ang module ng Filipino subject lamang po. So, 8 to 10, Filipino subject lang ang kanilang sasagutin. At 10 to 11:30, consultation nila sa Filipino teacher nila. Pagdating naman po ng hapon, 1 to 1:30, orientation na naman po yan. At 1:30 to 3:30, sasagutin po ng bata ang kanilang subject na science. Dito po pag-aaralan at sasagutin yung mga activities nila. At 3:30 to 5 po, ang kanilang activity consultation. Pagdating naman po sa araw ng Martes, ang sasagutan ng bata ay mathematics. Same process po or same time schedule po sila ng Pilipino ng pagsasagot sa modules ng mathematics. Activity consultation 10 to 11:30. Ibig sabihin, the whole morning po ng Martes sasagutin ng bata ang module na mathematics. Pagdating po ng hapon, ang sasagutin naman po ng bata ay ang English modules. Take note po, hindi pwedeng pagpalit-palitin ang mga schedule dito sa class program na to. Kung ano ang nakalagay na subject sa specific na araw na iyon, yun lamang po yung sasagutan nila. Halimbawa sa Tuesday, ang Tuesday morning po ay nakalaan para sa mathematics. Hindi po pwedeng sumagot or sagutan ng bata ang kanilang araling palipunan modules sa araw na to. Sapagkat base sa ating class program, malinaw na malinaw po na ang kanilang sasagutan sa araw ng Martes, morning po ay mathematics. At sa hapon po nila ay English. Punta naman po tayo sa araw ng Miyerkules. Sa araw ng Miyerkules, sa kanilang umagang subject po ay araling panlipunan at kanilang panghapon na subject ay yung tinatawag po natin na TLE modules po. So, araling panlipunan sa umaga at TLE modules naman po sa hapon. Sa Thursday po ay magkakaroon po tayo ng
onting pagbabago sapagkat kung papansinin po natin dito, ang ESP po ay sasagutan lamang po or pag-aaralan po ng bata mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng hapon. At ang consultation nila ay for 30 minutes only, 10 to 10:30. Activity consultation, ibig sabihin 10 to 10:30 pwede po nilang i-text or tawagan ang kanilang subject teacher sa ESP upang sagutin yung kanilang mga inquiries regarding the module. At pagdating naman po ng 10 to 11:30 ay sasagot po ang mga estudyante ng tinatawag natin na module para sa homeroom guidance. Separate module po itong tinatawag natin na homeroom guidance. Pag-uusapan po natin ito mamaya. So tandaan, sa Thursday may dalawang module na sasagutan ang mga estudyante natin sa umaga. Una ay ang ESP module at ang pangalawa ay ang homeroom guidance module. Pagdating naman po sa hapon, kung papansinin natin dito, MAPE modules po ito. Ngunit may karagdagan. May dalawang modules po ang sasagutan ng mga estudyante natin sa Huwebes. Sa Martes, hapon po ito, MAPE. Kasama po dito ang pagsasagot ng tinatawag natin na CAT modules. So, hapon din po yun. So, kasabay po ng MAPE, okay, ang pagsagot po ng mga estudyante or pag-aaral po ng mga estudyante po natin sa modules kasabay ng CAT. So, yan po yung Monday to Thursday nila. Ang tanong, ano po ba ang gagawin ng mga estudyante natin sa Friday? Kung papansinin natin dito sa Friday, nakalagay po dito yung mga iba't ibang mga activities na pwede po nilang gawin. Unang-una ay yung completion day. Ibig sabihin, sa araw ng Biyernes, kailangan makukumpleto na po ng mga estudyante ang lahat ng modules. Ibig pong sabihin dito, nasagutan na nila ang kanilang mga activities, okay, kanilang mga assessment na nakalagay po doon sa ating module. Another is that submission day. Ibig sabihin, sa araw ng Biyernes, isasubmit ng mga magulang ang mga natapos na module. So tandaan po, na-explain na po namin ito during our orientation na kung saan ang pagsasagot ng module ay hindi po mismo sa module. Okay? Sapagkat gagamitin pa po ito ng ating mga estudyante. At isusulat po ang mga kasagutan natin sa malinis na papel. So make sure na naka-label po yun. Another po is Friday self-assessment task. So self-assessment task po, ibig sabihin, dyan po yung pagkakataon po natin na i-assess po yung ating mga anak or yung mga estudyante, pwede po nilang i-assess na kung saan kailangan dito sa Friday ay tapos na po nila yung self-assessment task sa bawat module. And then syempre, pang-apat na activity ay feedbacks. Okay? Feedbacks, ibig sabihin po is dito po malalaman kung kamusta po yung performance ng ating mga anak based doon sa module na submit po natin before. Okay? So, a-update po kayo ng mga subject teacher po ninyo or mga advisors po ninyo regarding doon sa performance ng anak ninyo sa pagsagot ng module. So, ibig sabihin, yung feedbacks na to, nakadepende po yan sa inasubmit na activity ng ating or na-submit na mga outputs ng ating mga anak based sa kanilang module na i-check po ng mga teacher. Ayan po. So, papakatandaan po natin sa class program na to ay kailangan stricto po natin susundin yung mga schedule na subject. So, kung halimbawa sa Monday po, umaga ng Monday ay Pilipino, hapon po ay Science. Wala na pong ibang sasagutan ng ating mga anak kundi Pilipino sa umaga, Science sa hapon. Tuesday naman po, wala na pong ibang pag-aaralan ng ating mga anak kundi Mathematics sa umaga at English naman po sa hapon. Wednesday, Araling Panlipunan sa umaga at TLE modules naman po sa hapon. Sa Thursday po, may dalawang modules ang sasagutan ng ating mga anak, ESP module at saka homeroom guidance module. Sa hapon naman po ng Huwebes, MAPE modules at yung CAT modules po natin. So yan po yung tinatawag po natin na class program. I hope na-explain ko po ng maayos ang ibig sabihin ng class program na to sa inyo po. Mag-proceed na po tayo sa next content ng ating learning kit. Yung tinatawag po natin na weekly home learning plan. Ano nga ba itong weekly home learning plan? So, pag-usapan po natin itong weekly home learning plan. So, by the way po pala, yung class program na to, iiwan po sa inyo. Ibig sabihin, hindi nyo na po ito ibabalik.
Okay, tatanggalin nyo po ito sa envelope na ibibigay po namin at ididikit nyo po ito sa learning table ng inyong mga anak. So I hope meron po silang mga learning table dyan sa inyong mga bahay at idikit po natin itong class program na to sa dingding o sa pader o sa mismong learning table ng mga anak para aware po siya kung ano po ang mga subject na kailangan po niyang pag-aralan sa bawat araw. Okay? Pangalawa po ay yung weekly home learning plan. Again po, tatanggalin po natin itong weekly home learning plan sa envelope. Ibig sabihin hindi nyo po ibabalik itong weekly home learning plan sa amin. Iiwan nyo po ito sa inyong bahay at ito po yung magiging guide po ng inyong mga anak sa pagsasagot ng module. So ano nga ba ang weekly home learning plan na to? I-open po natin. Ayan po. So ayan po, kung papansinin po natin ang weekly home learning plan ay para siyang guide per subject. Kung papansinin natin kanina, yung class program, guide siya sa buong linggo. Ngayon naman po, itong weekly home learning plan naman po, ito ay guide po natin ng mga kailangang gawin ng mga bata sa bawat subject. So halimbawa, gamitin na lang po natin halimbawa itong Pilipino. So sa Pilipino na po na ito, kung papansinin po natin, meron po dito kung sino po yung kanilang advisor. Ayan po. Meron po dito nakalagay na time schedule. So kung papansinin natin dito, 7:30 to 8 orientation po. And then 8 to 10, dyan po papansinin nyo po, 8 to 10, dyan po gagawin ng bata yung tinatawag natin na learning task. So yung learning task na to, ito po yung kailangan gawin ng mga bata o kanina ating mga anak sa pag-accomplish ng module nila. So, papaano nila ma-accomplish yun? Susundan lamang po dito yung ginawang guide ng teacher. So, kung papansinin nyo po dito, meron pong ginawang guide yung teacher sa mga learning tasks na kailangan gawin ng mga anak natin. So, dito po sa learning task portion na to, ay naka-schedule na rin po ito based dun sa class program natin. So, susundan na lang po ng ating mga anak kung ano nga po yung kailangan niyang basahin, ano yung mga kailangan niyang sagutan sa learning module na yan. Ayun po. So, sa Pilipino, nandyan na rin po yung contact number. Nilagay ko na po yung contact number ng advisor po ng grade 10 Aguinaldo. Okay, ng subject teacher ng grade 10 Aguinaldo sa Pilipino nila. Ayan. So, lunch break, science, ayan po. Kung papansinin natin yung science, ayan po. Science po ng Lunes po. Kay Ma'am Magdalena Alvarado po yun. Nandito na rin po yung contact number nila. At nandito po yung kailangan gawin nila. So, bigyan po natin ng tuon or pansin itong science po. So, kung papansinin natin dito, nakalagay po dito, read the direction and answer what I know on page 1 to 3. Ibig sabihin po, kailangan lang pong basahin ng ating mga anak at kailangan lang po niyang sagutan yung activity na nakalagay sa page 1 to 3. Pagkatapos po niyan, ang next na gagawin po ng ating mga anak ay read the lesson 1 on volcanoes, earthquakes, mountains, ranges on page 4 to 11. And do what's in and what's new. Ibig pong sabihin, kailangan may babasahin po silang lesson, okay, based doon sa learning task na binigay ni Ma'am Magdalena Alvarado. At from that, sasagutan na po nila yung what's in and what's new. And then after that, meron pong corresponding na activity na ibibigay o nakalagay po doon sa module at nakalagay din po yun sa learning task na binigay po ng subject teacher sa weekly home learning plan na to. So tandaan po natin, ang weekly home learning plan na to ay guide po natin kung ano nga ba yung sasagutan natin sa module na yun. So makikita nyo po sa learning task kung ano nga po yung mga kailangan po nating sagutan doon sa learning module na ibinigay po ng subject advisor or subject teacher po sa ating mga anak. So lahat po ng subject ay nandito po ang kailangan gawin. Halimbawa yung sa mathematics ko po, dahil ako po yung mathematics 10. Ito na po yung contact number ko. Ayan. At nandito na rin po yung kailangan nilang gawin. So basically, nandito po, malinaw na malinaw po dito yung susundan po natin na kailangan gawin ng mga anak natin. Ngayon, nagkaroon po ng problema. Hindi natin alam kung anong gagawin. Medyo magulo po para sa part natin. Ayan po. Since magulo sa part po natin, kaya nga po kami naglagay dito ng contact number is para makontak nyo po kami just in case po na medyo hindi kayo naiintindihan sa learning task na binigay po namin. So, nandito po lahat, the whole 1 week po ng lahat ng subject ng kailangan gawin ng ating mga anak sa bawat araw-araw na dumadaan. Nandito po lahat sa weekly home learning plan. So tandaan po natin, ang weekly home learning plan na to ay nakabase sa class program.
Yung class program ay pinagbasehan ng weekly home learning plan. Ang pagkakaiba lamang po ng dalawa, sa weekly home learning plan natin, makikita po natin dito yung tinatawag natin na learner's task. Ito yung mga kailangan gawin ng mga estudyante sa module na ibinigay po namin. Ayan po yun. So I hope maliwanag po ang weekly home learning plan. Tandaan, hindi nyo na po ito ibabalik sa amin. Ang weekly home learning plan ay maiiwan po sa inyo. Okay? So ang ibabalik nyo lamang po sa amin during the retrieval phase ay yung mga module po na ibinigay namin at yung mga syempre yung mga kasagutan ng inyong mga anak doon sa mga activities na nakalagay doon sa module. So I hope maliwanag po ang ibig sabihin ng weekly home learning plan na to. Mag-proceed naman po tayo sa list of teaching and non-teaching personal contact numbers. So from the word self-contact numbers, nakalagay din po ito sa envelope. Para saan ba tong contact numbers na to? Napakasimple lamang po. Okay, ang contact numbers na to ay gagamitin po natin sa pag-contact ng ating mga subject teachers based doon sa consultation activity period. Ibig sabihin, dahil may nakalagay po doon na consultation activity period, ibig sabihin yun yung oras po natin or pagkakataon po natin na i-contact yung subject teacher na naka-assign sa subject na yun. So kung para makontak po natin sila, nagbigay po kami dito ng mga contact numbers na pwede nyo pong gamitin para ma-contact nyo po or para ma-contact nyo po yung mga subject teachers po ninyo. So I hope maliwanag po yan. Mag-proceed na tayo sa parents and students reminders. So itong parents and students reminders na ipadala na po namin ito nung pinick up nyo po yung psychological first aid module po natin. Okay, noong September 25, 2020. So kung papansinin natin po, yung parents and students reminders, iwan nyo po yan kasi po reminders po yan para sa ating mga parents kung ano nga ba yung kailangan natin gawin during the releasing and retrieval, at reminders din po yan sa ating mga estudyante para alam po nila ang kanilang mga gagawin sa pagsasagot ng modules nila, ano nga ba yung kailangan nilang i-prepare, nandyan po sa students reminders na binigay po namin during the releasing ng aming psychological first aid module. So nandyan po yan sa envelope na unang nakuha po ninyo at iwan nyo na lang po yan sa inyong bahay or dikit sa pader kumalapit sa learning table ng inyong anak para madali po niyang mabasa at mas lalong maintindihan pa lalo itong reminders na binigay po namin. Number 5. Meron po tayong 8 sets of academic learning modules. So ano nga ba tong 8 sets na to? First set po dyan ay yung Filipino, English, Mathematics, TLE, okay, MAPE, ayan po, and the like. Ibig sabihin itong 8 sets of academic learning modules na to, okay, yung envelope na ibibigay po namin sa'yo or sa inyo po, learning kits po na ito, ay naglalaman po ng 8 academic learning modules ng 8 subjects. So yung 8 subjects na ito ay yung sasagutan po ng ating mga anak sa class program na present ko po sa inyo kanina. Pang-anim po na content ng learning kit na to ay yung tinatawag natin na homeroom guidance module. So itong homeroom guidance module na to ay separate module po ito na sasagutan po ng ating mga anak. Kung natatandaan nyo po kanina, sinabi ko po yung homeroom guidance module ay naka-schedule po ng Thursday. Okay? Naka-schedule po ng Thursday kasabay po ito ng ESP. Ngunit hanggang 10:30 lamang po ang ESP. So, 10:30 to 11:30 sasagutan po ng ating anak yung tinatawag natin na homeroom guidance module na to. Another is yung meron pa po ito, sinatawag natin na CAT module for grade 10. So, ang meron lang pong CAT module ay yung mga grade 10 students po natin. Since grade 10 po ang ating mga anak sa grade 10 Aguinaldo, under me, basically meron po silang sasagutan na CAT module. Diba, madali lang naman po itong module na ito. Na kung saan, okay, sasagutan po ito kasabay ng kanilang pagsasagot sa kanilang MAPE. So, Huwebes po nila ito sasagutan. Huwebes po nila ito sasagutan. Okay? Huwebes ng hapon po kasabay. After po na lang sagutan or pag-aralan yung kanilang topic sa MAPE. Ngayon, mag-proceed na tayo dun sa module. Very common po na katanungan ng ating mga magulang. Bakit yung module may key answer na? Ibig bang sabihin ang gagawin lang ng aming mga anak ay kokopyahin yung mga key answer at ilalagay na lang namin yun sa answer sheet
at ipapasok na lang namin yun sa envelope at pwede na namin ipasa yon. Ganito po kasi ang ibig sabihin ng module. Okay? Para malinawan po ang ating mga estudyante at malinawan po ang ating mga parents. Kapag sinabi natin na self-learning module, ibig sabihin po nun, ito po ay isang learning kit na kung saan mapag-aaralan natin yung content ng isang subject at the same time, okay, maia-apply natin yung learning natin. Ngayon po, kung wala po kaming ibinigay na key answer sa module na yan at may sinagutan ang inyong mga anak na activity sa module na yon, paano po malalaman ng anak ninyo na tama yung sagot niya sa activity na yon kung wala pong key answer? So, ang purpose po ng key answer na yan ay para makorek po, okay, ng ating mga anak yung sagot nila. Dito po malalaman po kung tama yung naisagot ng ating mga anak sa activity na ginawa po nila based doon sa key answer na nakalagay sa module. One way of verifying the answer, tama pala yung sagot ko dito sa number 1. Sa number 2, oops, mali yung sagot ko. Ito pala yung tamang sagot. So, babalikan po ng inyong mga anak yung content niya sa module. Take note, hindi po importante kung ano ang score ng ating mga anak dito. Ang importante po dito ay kung ano yung natutunan ng ating mga anak sa pagsasagot nila ng module. Okay? Lilinawin ko po ulit. Ang pinag-uusapan po natin dito sa self-learning module ay hindi po kung gaano kataas po o kung gaano karami ang tamang sagot ng ating mga anak, kundi ang pinag-uusapan po dito ay kung gaano sila ka-honest sa pagsagot ng module nila. Kasi dito po, sa pagsasagot ng SLM na to, mahahasa din po yung tinatawag natin na honesty. At the same time, magaguide po natin yung ating mga anak kung paano maging honest sa pagsasagot ng module dito. Ang pinag-uusapan dito, hindi na po tayo nakikipagkompetensya sa ating mga kaklase, kundi nakikipagkompetensya na po tayo sa ating sarili. Ibig pong sabihin, ano nga ba yung natutunan mo sa module na yan pagkatapos mo siyang sagutan? So para malaman mo kung saan ka nagkamali at kung saan ka tumama sa paggawa ng activity sa module na yan, ay syempre kailangan mong tignan yung key answer para ma-verify yung iyong mga kasagutan. So tandaan po, ang self-learning module na ito ay ginawa para po may matutunan ang ating mga estudyante, ang ating mga anak, at hindi po para, okay, makipagkompetensya sa kanilang kaklase based doon sa gaano karaming tamang sagot ang kanilang natama. So, tandaan po natin ang purpose ng self-learning module na to. So, ayun lamang po ang content po ng aking ginawang guide para sa aking learning kit. So, I hope, ayan po. So, again, magandang umaga. Reynaldo D. Salayag II po. Teacher 3 of Bubunan National High School. At nagsasabi po ng magandang umaga at mag-iingat po kayo lagi. Maraming salamat sa inyong pakikinig.